Isang bagyong taglamig sa loob ng isang sinaunang kastilyo, maraming patay na katawan ang nakasalansan. Sa lupa, sariwang dugo ang kumakalat sa buong daan. Isang dalaga na may hawak na kutsilyo na may dugo pa ang lumabas at malakas na tinawag. Qin Feng, ang galing mo talaga. Malapit doon, isang lalaki ang nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay, hawak ang isang espada, mahirap ang kanyang pagsagot. Matagumpay si Tala na malampasan ang mga labi ng sinaunang Diyos, ngunit ang enerhiya ng mata ng paghuhusga na ito, nakuha ko na. Siya ay may mga sugat sa katawan, umubo ng mahina at nagtanong, bakit? Bakit mo ako niloko ngayon? Ikaw ang kuya ko, Qin Xiaoyu. Mahigpit na hinawakan ng dalaga ang mga mata sa kanyang kamay at tumingin kay Qin Feng ng malamig. At ikaw? Qin Feng, ikaw ay ampon lang ng mga magulang ko, wala kang kahit anong kaugnayan sa dugo, pero nangahas kang tawaging kapatid ko. At ikaw? Qin Feng, ikaw ay ampon lang ng mga magulang ko, wala kang kahit anong kaugnayan sa dugo, pero nangahas kang tawaging kapatid ko. Sa pagkakataong iyon, isang lalaki ang lumitaw mula sa likod, nakangiti at tumawag, Xiaoyu, huwag mong sabihin ang ganoong mga salita. Nang makilala ang pamilyar na boses, mabilis na lumingon si Xiaoyu ng masigla, Kuya Songfei. Masaya itong nagsalita, at may silbi rin ang kuya mo. Agad na tumakbo si Xiaoyu papunta kay Songfei at iniabot ang mga mata ni Qin Feng sa kanya. Isang kamay ni Songfei ang nakasandal sa balikat ni Xiaoyu. Habang ang isa pa ay naglalaro ng mga mata ni Qin Feng na hawak niya at nagbiro. Qin Feng, talagang dapat kitang pasalamatan. Dahil sa iyo, nakuha namin ni Xiaoyu ang ganitong uri ng enerhiya. Para maubos agad ang iyong buhay, naghirap ako para mailagay ang soul-stealing token na ito sa katawan mo. Ano, gusto mo ba ng regalong ito? Sa mukha ni Qin Feng na patuloy na dumudugo, nagingit-ngit siya at sinabi, Qin Xiaoyu. Pinagsikapan kong alagaan ka para sa mga magulang natin at bayaran ang pag-aaral mo. Sa laro, maraming beses akong nanganganib para sa iyo. Inilagdi. Sa mukha ni Qin Feng na patuloy na dumudugo, nagingit-ngit siya at sinabi, Qin Xiaoyu. Pinagsikapan kong alagaan ka para sa mga magulang natin at bayaran ang pag-aaral mo. Sa laro, maraming beses akong nanganganib para sa iyo, inilagay ko ang buhay ko sa panganib para sa iyo. Talagang nagkamali ako sa iyo bilang kapatid. Hindi man lang natitinag si Xiaoyu, malamig niyang sagot, pagkatapos mamatay ng mga magulang natin. Palagi mo akong kinokontrol at pinapasok sa buhay ko. Nang kailangan namin ni Songfei ng proteksyon, may silbi ka pa rin. Pero ngayon na nasa amin na ang kapangyarihan, wala ka ng halaga. Pagkatapos ng sinabi ni Xiaoyu, walang awa si Songfei na hinawakan ng espada at sumugod kay Qin Feng. Qin Feng, magtiwala ka at mamatay ka na lang, ako ang bahala sa pag-aalaga kay Xiaoyu. Hawak ni Qin Feng ang espada. Pilit niyang ginamit ang huling lakas at sumigaw, kamatayan ko man, hindi ko kayo palalampasin. Bago pa siya makapagsalita, dumaan na ang espada ni Songfei at pinutol ang kanyang ulo. Lumipas ang panahon, taong 2025, lumitaw ang banal na laro gamit ang mga anting-anting kung matutulog ang isang tao. Sila ay mahihila sa mundo ng laro. Ang tanging pera sa laro ay buhay. Kapag namatay, mawawala ang bahagi ng buhay, ngunit kapag napatay ang halimaw, tataas ang buhay. Maaaring gastusin ng mga manlalaro ang buhay upang mailipat ang kapangyarihan mula sa laro sa tunay na mundo. Ang isang malakas na manlalaro ay kayang punitin ang isang tangke gamit ang kamay, putulin ang eroplano gamit ang espada. At kahit gamitin ang katawan para harapin ang isang nuclear bomb, hindi na ito pangarap. Mula noon, nagbago ang mundo at kumalat ang mga sakuna. Dinala ko ang kapatid kong babae upang mabuhay at malampasan ang lahat ng pagsubok at sa kabutihang palad. Naging isa ako sa 100 pinakamalakas na mandirigma sa mundo. Matapos malampasan ang maraming panganib, nagtagumpay akong makapasok sa sinaunang lungsod, nakuha ang enerhiya at ang mata ng paghuhusga. Sa wakas, karapat-dapat na akong umakyat sa tuktok. Ngunit sino ang mag-akala, ako ay niloko ng tanging taong malapit sa akin. Lumalabas na ang lahat ng sinakripisyo ko ay walang kabuluhan, lahat ng pagsisikap ko ay para sa kapakinabangan ng iba. Hindi ako papayag kung may pagkakataon akong mabuhay muli. Mamumuhay ako para sa sarili ko.
Dumaan ang lahat na parang panaginip, si Qin Feng ay muling nabuhay sa isang bagong anyo. Bumukas ang kanyang mga mata at tiningnan ang paligid, nagtataka, saan ito? Totoo ba itong mundo? Agad niyang kinuha ang telepono sa tabi at hinawakan ang lead niya nang may pagdududa, ako. Hindi ba ako patay na? Aba, 2025 na ba ito? Nabuhay na ako muli, 9 na taon ang nakalipas, noong lumabas ang banal na laro gamit ang mga anting-anting. Lumabas si Xiaoyu ng galit, binukas ang pinto ng malakas at sumigaw, Qin Feng. Nandito ka talaga? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Pumasok siya, sinira ang mga gamit sa bahay habang patuloy na nagsisigaw, hindi ba ako sumusuporta kay Song Fei? Gusto mo ba akong mawala? Hindi mo maintindihan kung gaano kahalaga ang suporta ko ngayon? Ang mga puta at mga gang ay sinisira ang karapatan niya, kaya kailangan kong suportahan siya. At ang mga taksil na yon kasama ang mga tagapagtanggol ay nakakainis. Parang malagkit na pritong pagkain sa kawali ang mga ito kay kuya. Siya ay nasa krisis, at ikaw ay dito para pigilan ako, putulin ang relasyon ko, at pigilan akong makipagkompetensya sa leaderboard. Ginagawa mo akong mahina at ikaw ang may kasalanan. Hindi pinansin ni Qin Feng ang mga reklamo ni Xiaoyu, naalala niya ang mga nangyari at nag-isip. Tama nga ang hinala ko, noong inilunsad ang banal na laro, nag-away kami ni Qin Xiaoyu dahil kay Song Fei. Tama nga ang hinala ko, noong inilunsad ang banal na laro, nag-away kami ni Qin Xiaoyu dahil kay Song Fei. Bago lumabas ang laro, sikat si Song Fei bilang underground idol, at si Qin Xiaoyu ay tagahanga niya. Mukhang maganda si Song Fei, pero sa totoo lang, isang salbaheng lalaki na niloloko ang maraming babae sa pera at katawan. Para hindi maloko si Qin Xiaoyu, hindi ko siya pinayagan na makipag-ugnayan sa kanya, pero si Vuon ay nakialam sa buhay ng kapatid ko. Nang hindi siya sumagot, lumapit si Xiaoyu at tinuro siya. Hoy, patay ka na ba? Nakikipag-usap ako sa'yo, nagkukunwari ka bang hindi marinig? Dahil sa'yo, bumaba ang ranggo niya ngayong buwan. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, gagawin ko eh. Hindi natapos ni Xiaoyu ang sinabi nang biglang sinampal siya ni Qin Feng ng malakas sa mukha. Hindi siya nakaiwas kaya bumagsak ang mukha niya sa lupa. Nang mabigla, nanginginig si Xiaoyu, niyakap ang mukha at natakot na tumingin kay Qin Feng. Qin Feng, paano mo nagawang sampalin ako? Tumingin si Qin Feng ng seryoso at sinabi, Qin Xiaoyu, wala akong oras o gana para sayangin ang oras ko sa iyo ngayon. Pero kung gagawa ka pa ng gulo, babaliin ko ang bibig mo. Ito ang perang iniwan ng mga magulang natin, kahit gaano man kahirap ang buhay. Hindi ko ito hinaluan. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Inihagis niya ito sa harap ni Xiaoyu. Sayangin ang oras ko sa iyo ngayon, pero kung gagawa ka pa ng gulo, babaliin ko ang bibig mo. Ito ang perang iniwan ng mga magulang natin, kahit gaano man kahirap ang buhay, hindi ko ito hinaluan. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Inihagis niya ito sa harap ni Xiaoyu. Pagkatapos ay malamig siyang pumasok sa kwarto, bago pumasok ay hindi nakalimutang paalalahanan. Dahil sa mga magulang natin, hindi ako magpapansin sa iyo, pero pakinggan mo ito ng mabuti. Mula ngayon, hindi na kita ituturing na kapatid. Isinara niya ang pinto ng malakas, naiwan si Xiaoyu na umiiyak ng mag-isa. Pumasok si Qin Feng sa kwarto, hawak ang isang baso ng tubig, nag-isip ng malalim. Noon, para protektahan si Qin Xiaoyu, maraming pagkakataon ang nawala sa akin. Maraming lihim na lugar na kailangang tuklasin ng may panganib, pero sumuko ako. Para sa mata, habang paulit-ulit na pumapasok sa isip ang kaisipan. Nagtataka rin ako, kung wala ang bigat na ito, hanggang saan kaya ako aabot. Ngayong pagkakataon, gagamitin ko ang kaalaman ko mula sa nakaraan at magiging mas mahusay kaysa sa iba. Qin Xiaoyu, magpatuloy ka lang sa sarili mong kapalaran. At si Song Fei, ako mismo ang papatay sa iyo. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala siya sa isang malaking bulwagan na may mga pintuan na nagbubukas sa iba't ibang propesyon. Matapos ang ilang sandali ng pagmamasid, dumaloy ang pamilyar na pakiramdam sa kanya at napailing. Ang bulwagan ng pagpili ng propesyon, ang nostalgia. Naalala ko noong una akong dumating dito, ako ay nabigla at inabot ng ilang oras bago ko natapos ang pagpili ng propesyon at umalis.
Ngayon kailangan kong maging mas mabilis. Noong una, pinili kong maging mandirigma upang protektahan si Qin Xiaoyu kahit na hindi mahina ang mandirigma. Ngunit hindi ito angkop sa akin ngayon. Wala na si Qin Xiaoyu na humahadlang, mas mabilis ang aking solo speed. Ang pagiging mobile ang pinakamahalaga, desidido na ako. Pipiliin ko ang assassin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang pinto ng propesyon ng assassin. Mabilis na lumabas ang notification board, ang mata ng paghuhusga ay na-activate na. Ang mata ng paghuhusga ay na-activate, isang natatanging katangian, ang kapangyarihan ng paghuhusga. Isang passive na kapangyarihan, kapag pumasok sa banal na laro gamit ang mga anting-anting. Automatikong matatanggap mo ang pinakamataas na antas ng propesyon at talento. Nang mabasa niya ang notification board, natuwa siya at napabulalas, mata ng paghuhusga. Kaya pala ito ay na-activate nang ako ay nabuhay muli. Ganun pala yon, kapag ang katawan ay may-ari na, kahit pa ito ay alisin ay wala itong epekto. O baka kaya nabuhay muli ay dahil dito rin. Habang siya ay humahanga sa lakas ng mata ng paghuhusga. Biglang lumitaw mula sa wala ang isang itim na sinulid na lumipad sa kanyang katawan. Unti-unti itong bumalot sa buong katawan niya. Patuloy na lumabas ang notification board, binabati kita, natanggap mo ang nakatagong propesyon. Kasalukuyang nagta-transition, natapos na ang transition. Naging kadiliman ka na. Pagkatapos ay nakita si Qin Feng na lumitaw sa bagong anyo. Ang kanyang buhok ay naging kulay pilak at ang buong katawan ay naglalabas ng nakakatakot na itim na usok. Tiningnan ni Qin Feng ang kanyang katawan at hindi maitago ang pagkabigla. Ang kadiliman pala ang pinakamataas na nakatagong propesyon ng assassin. Lubos na naiba sa mandirigma noong una, bagong natanggap ang propesyon, ngunit ganito na ang lakas. Sa tuwing pipili ng propesyon, napakabihirang makakuha ng mataas na antas na nakatagong propesyon. Ngunit ang kapangyarihan ng paghuhusga ay nagbigay ng ganitong tiyak na posibilidad. Ano ba talaga ito? Ang propesyon, ngunit ganito na ang lakas. Sa tuwing pipili ng propesyon, napakabihirang makakuha ng mataas na antas na nakatagong propesyon. Ngunit ang kapangyarihan ng paghuhusga ay nagbigay ng ganitong tiyak na posibilidad. Ano ba talaga ito? Ang orihinal na kapangyarihan ay may pinakamataas na otoridad na maaaring lampasan ang mga patakaran at kaayusan. Habang hindi pa niya maintindihan ang lahat, biglang naglabas ang kanyang katawan ng gintong liwanag na bumalot sa kanya. Patuloy na lumabas ang notification, kapangyarihan ng paghuhusga, ang pinakatotoo at sinaunang orihinal na kapangyarihan sa universo. Kapangyarihang lumalampas sa mga patakaran at kaayusan. Wala kang divine nature at hindi mo maaaring aktibong i-activate ang kapangyarihan, pansamantalang magiging epektibo ang passive effect. Sa ganito, sa isang kisap mata ay matagumpay na na-activate ni Qin Feng ang nakatagong propesyon. Umupo siya sa isang pader at tumingin sa buwan na bahagyang sumilip sa malayo, nag-isip. Noong una, hanggang sa ikapitong taon ng banal na laro gamit ang mga anting-anting. May isang malakas na tao lamang na nakatakas mula sa lupa ng mga Diyos at dumating sa lupa ng kaayusan. At noong panahong iyon, unang nalaman ng sangkatauhan ang pag-iral ng kapangyarihan ng kaayusan. Ngunit sa katotohanan, maraming taon na ang lumipas, ngunit hanggang ngayon, wala pa ring nakamit ang kapangyarihan ng kaayusan. Hindi inaasahan na ngayong araw na ito, sa simula pa lang. Nakuha ko na ang orihinal na kapangyarihan na maaaring lampasan ang kaayusan at mga patakaran. Kapag nakalabas ako sa lupa ng. Ngunit sa katotohanan, maraming taon na ang lumipas, ngunit hanggang ngayon, wala pa ring nakamit ang kapangyarihan ng kaayusan. Hindi inaasahan na ngayong araw na ito, sa simula pa lang. Nakuha ko na ang orihinal na kapangyarihan na maaaring lampasan ang kaayusan at mga patakaran. Kapag nakalabas ako sa lupa ng mga Diyos at nakarating sa lupa ng kaayusan, makakakuha ako ng divine nature. At doon ko magagamit ang kapangyarihan. Mukhang may bagong layunin na ako sa pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ng system na nagsabing tapos na ang pagpili ng propesyon, pakiusap ilagay ang pangalan sa laro. Nang mabasa niya ito, medyo nagulat siya, pangalan sa laro. Matapos mag-isip, hinawakan niya ang system board. Kung ang propesyon ko ay nagmula sa kadiliman, tatawagin ko na lang itong kadiliman.
Mabilis na kinumpirma ng system na itakda na ang iyong pangalan, kadiliman. Hindi na nag-aksaya ng oras, mabilis na pumasok si Qin Feng sa lupa ng mga Diyos, lumabas ang notification. Ito ay isang wasak na lugar na maraming demonyo ang naglalakad dito. Mag-ingat ka, handa silang punitin ka at agawin ang iyong buhay anumang oras. Kapag bumagsak ka sa bayan at pumatay ng mga halimaw, makakakuha ka ng mga item na maaaring ipagpalit. Kapag namatay ka sa laro, kalahati ng iyong mga item ay mababawasan, kabilang ang mga maaaring ipagpalit at hindi maaaring ipagpalit. Sa lugar na ito, ang bayan ng Ia ay isang ligtas na lugar, walang mga halimaw dito. Hindi maaaring umatake ang mga manlalaro sa isa't isa, at ang bilis ng pagkawala ng mga item ay isang beses lamang. Pagkatapos ay narating ni Qin Feng ang bayan ng Ia. Sa paligid, dalawang tao ang patuloy na nag-uusap, "Hoy, saan ba ito? Ano ang propesyon? Ano ang alias? Kakagawa ko lang ng night shift. Pag-uwi ko ay tulog agad, ito ba ay isang ilusyon? Hindi ko alam, kumain din ako ng manok buong gabi tapos tulog na naman, pero bakit nandito tayo? Masakit, hindi ito panaginip, mukhang napasok na tayo sa isang laro." Nakinig si Qin Feng sa kanilang usapan at naisip, marami na pala ang nahulog sa larong ito. Mabilis na lalabas ang mga malalakas na tao mula sa iba't ibang bansa upang muling ayusin ang kaayusan ng mundo. Kung gusto kong mauna sa kanila, kailangan kong kumilos ng mas mabilis, hindi naghihintay ang oras sa kahit sino. Ang pagdating ni Qin Feng ay agad na nakakuha ng pansin ng lahat. Lahat ay nagtatanong, anong propesyon yan? Bakit iba siya sa atin? Hindi ko alam, tingnan mo ang sandata sa kamay niya, siguro assassin yan. Ako rin ay assassin, bakit hindi ako astig? Tingnan mo, may espesyal na effect pa siya. Habang naglalakad si Qin Feng, biglang may grupo ng tao na sumalubong sa kanya, patuloy ang kanilang reklamo, sakit na sakit. Kapag namatay ka, babalik ka sa bayan. Ang mga halimaw na ito ay sobrang mabagsik, isang kagat lang ay kalahati ng i mo na ang mawawala, paano tayo lalaban? Isa lang itong creep na basura, pero kahit tayo ay 5 tao, nang sabay-sabay na umatake, 3 bahagi lang ng i nito ang nabawas. Kalahati na ang nawala sa akin. Tumingin ang grupo sa babaeng nakaupo sa lupa at tinanong, "Kanin, ano ang gagawin natin ngayon?" Hindi na makapag-isip ang babae at hinawakan ang ulo, sakit ng ulo. Sa kabilang banda, tiningnan ni Qin Feng ang babae at naisip, ang unang sandata ng isang tank ay isang scepter. Pero siya ay gumagamit ng mahabang sandata, mukhang isa rin itong nakatagong propesyon. Nang makita ni Qin Feng na tinititigan siya ng babae, dali-dali itong tumayo at nagsabi, "Kuya, mukhang may nakatagong propesyon ka. Sumali ka sa aming grupo." Malakas ang mga halimaw sa labas, hindi namin kayang talunin sila, minsan na kaming natalo, kaya may karanasan na kami. Nang marinig niya ito, napangiti siya sa loob at naisip, haha, karanasan sa pagkamatay, pero mabilis siyang tumanggi, hindi na kailangan. Pagkatapos ay lumingon siya at umalis. Nakita ng 2 miyembro ng grupo ang kanyang pag-alis at nagmukhang inis. Hindi ba siya nagmamagaling? 5 tao pa lang kami, hindi namin kaya, paano pa siya naisip na kaya niya mag-isa? Huwag ganyan, siya ay isang marangal na nakatagong propesyon, at isang assassin pa, kung hindi niya kaya, pwede siyang tumakas. Nakakatawa, sinabi ko na sayo na delikado sa labas, pero gusto pa rin niyang mag-isa, gusto ba niyang mamatay? Huwag ganyan, siya ay isang marangal na nakatagong propesyon, at isang assassin pa, kung hindi niya kaya, pwede siyang tumakas. Nakakatawa, sinabi ko na sayo na delikado sa labas, pero gusto pa rin niyang mag-isa, gusto ba niyang mamatay? Nang panahong iyon, hinanap ng babae sa system ang impormasyon tungkol sa kanya, pagkatapos ng ilang sandali ay sinabi. Ang pangalan niya ay Kadiliman. Tumingin siya sa likod ni Qin Feng at nagreklamo, ano ba yan? Isang walang kwentang tao. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga miyembro ng grupo, tara, sundan natin siya para malaman kung anong mga kakayahan niya. Baka makakuha tayo ng bagong impormasyon tungkol sa mga halimaw na ito. At saka, para makita natin kung paano siya mamamatay. Si Kapitan 2, si Qin Feng, ay dahan-dahang naglalakad sa bayan. Sa likod niya, si Kanin ay tahimik na sumusunod at nagmamasid. Ang lupa ng mga Diyos, sobrang kakaiba at delikado dito.
Kahit hindi ko alam kung bakit ako napunta dito, sa dami ng taon ng karanasan ko sa online games. Mabilis akong nakabuo ng isang maliit na koponan. Nang isipin ang nakakatakot na halimaw na yon, huminto siya sandali upang mag-isip, ngunit hindi inaasahan. Ang unang halimaw sa bagong manlalaro ay kayang talunin kami. Nang isipin ang nakakatakot na halimaw na yon, huminto siya sandali upang mag-isip, ngunit hindi inaasahan. Ang unang halimaw sa bagong manlalaro ay kayang talunin kami. Hindi ito karaniwang kalaban na kayang talunin ng isang manlalaro sa unang antas. Patuloy ang usapan ng mga tao sa paligid. Ang unang profesional na sandata niya, iba sa sayo, ikaw ay isang tagapamagitan, siya ay may hawak na pulang espada, at hindi lang iyon. Mas mabilis pa siya kaysa sa akin. Dapat ay pinakamataas ang aking liksi bilang isang mamamatay tao, at iba rin ang kanyang kasuotan kaysa sa amin. Si Kanin ay patuloy na nakatitig sa anino sa harap niya, iniisip na ang manlalaro ng kadiliman sa harap niya ay tila kakaiba. Kaya't susundan niya ito, baka makakuha siya ng mahalagang impormasyon. May kakaibang pakiramdam mula sa likuran, si Qin Feng ay biglang lumingon at sumulyap. Ang grupo ni Kanin ay mabilis na nagtago sa likod ng puno, nagulat at naisip, nadiskubre na ba kami? Ang buong katawan niya ay naglalabas ng itim na aura, lumalabas na ginagamit niya ang kapangyarihan ng anino. Sa isang kisap mata lamang, nawala na si Qin Feng, naiwan na lamang ang itim na usok na humahalo sa mahiwagang asul na liwanag. Ang grupo ni Jiang Li ay nagtingin-tingin sa paligid at nagtatanong, nasaan siya? Bigla na lang ba siyang nawala? Ito ba ay isang kakayahan sa pagtatago? Ang unang kakayahan pala ay pagtatago, anong klaseng propesyon ito, astig pala. Sabi ni Jiang Li sa lahat, Dene, tigilan na natin ito, bumalik tayo sa bayan at tingnan kung may pagkakataon tayong mag-level up. Masyadong delikado sa labas. Namatay na tayo minsan, at bukod pa rito, nabawasan na ng kalahati ang natitirang buhay natin. Sumang-ayon din ang kasama niya, tama. Baka may mga nakatagong gantimpala tulad ni Gao Yang, o kaya ay maghanap tayo ng nis na katulad nito. Hindi nila namalayan na ang malabong anino ni Qin Feng ay malapit lang pala doon. Tumingin si Qin Feng sa impormasyon sa sistema, potensyal na imahe, pumasok sa estado ng pagtatago at naging hindi nakikita kapag inaatake. Ang paglabas mula sa pagtatago ay nagpapalakas ng unang atake. Eksperto sa pagtatago, doble ang tagal ng pagtatago at nadagdagan ng isa ang antas ng pagtatago, medyo nagulat siya at naisip. Hindi ba nila ako nakikita? Ang propesyon ng kadiliman na ito ay talagang kakaiba. Ang kakayahan sa pagtatago ng isang karaniwang mamamatay tao sa antas na ito ay madaling matuklasan. Ngunit ang propesyon ng kadiliman ay may kakayahang magtago kaya walang tao o halimaw ang makakakita sa kanyang presensya sa unang yugto. Ang propesyon ng kadiliman na ito ay talagang kakaiba. Ang kakayahan sa pagtatago ng isang karaniwang mamamatay tao sa antas na ito ay madaling matuklasan. Ngunit ang propesyon ng kadiliman ay may kakayahang magtago kaya walang tao o halimaw ang makakakita sa kanyang presensya sa unang yugto. Isang grupo ng mga inosente sa simula ay walang kapaki-pakinabang para mapalakas ang lakas sa unang bayan. Isa lamang itong lugar na nagbibigay ng kanlungan sa mga manlalaro sa larong Holy Spirit Brave na ito. Ang mga mahihinang manlalaro ay magiging biktima ng mga halimaw. Nang makabalik siya sa anyong hindi nakikita, mahinang boses niyang sinabi, tapos na ang pagtatago, hindi ito tumagal ng matagal. Mabuti na lang at hindi pa nagsisimula ang cooldown mula sa oras ng pag-activate ng pagtatago, kaya makakabalik agad sa pagiging invisible pagkatapos ng ilang segundo. Lumabas sa sistema ang detalyadong impormasyon ni Qin Feng, itim na karakter, kadiliman, propesyon ng kadiliman, antas 1. Hindi maaaring ipagpalit ang buhay, 75 taon. Hindi maaaring ipagpalit ang buhay, hindi, lakas 10+3, katawan 10+3. Banayad 10+8, espiritu 10+5. Sinuri niya, ang mga pangunahing katangian ng lahat ng manlalaro ay 10 puntos. Iba-ibang propesyon ay nagbibigay batay sa batayang ito mula sa nakaraang buhay. Ang mandirigma ko ay may lakas at katawan lang na +3, pero ang kadiliman ay may gantimpala sa lahat ng katangian. Pati banayad ay tumaas pa ng +8.
Nang makita ang 5 puntos na malayang katangian sa sistema, napamangha siya at sinabi, may dagdag pang 5 puntos na maaaring ipamahagi. Maraming manlalaro ang pipiliing dagdagan ang lakas o espiritu sa simula para palakasin ang pisikal at mahiwagang atake, pero mali iyon. Batay sa karanasan ko sa nakaraang buhay, hindi ako nag-atubiling piliin ang banayad, 1-0 plus 13. Nang makita ang sistema na nagsasabing lahat ng puntos ay inilaan sa banayad. Nasiyahan si Qin Feng at sinabi, ang banayad ang pinakamahalaga, kahit anong puntos ang ilaan sa simula. Ang pinsala mula sa kahit anong halimaw ay dudurog sa manlalaro, tanging pagpapalakas ng balat, banayad. At bilis lang ang makakapatay ng halimaw nang hindi nasasaktan. Siyempre, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa malapit. Isang anino sa likod ng puno ang naglalabas ng tunog, si kakaiba. Sa oras na yon, sumisipsip ito ng asul na liwanag sa bibig, at may lumabas na abiso mula sa sistema, creep, antas 1, karaniwang kalidad. Patuloy na naglalakad. Naunawaan niya, ang creep ay kumakagat ng buhay, mukhang ito ang halimaw na nakapatay sa 4 na tao sa tropa. Nakita niya ang sugat sa katawan nito, mula sa mga sugat ay halatang maraming dugo ang nawala. Tumalon siya upang iwasan ang atake nito, ayon sa alaala, kapag napatay ng halimaw ang manlalaro, makukuha nito ang buhay ng manlalaro. Sa pamamagitan ng pagkagat ng buhay ay maaari itong mag-evolve. Pagkatapos ay inilawak niya ang mga braso, unti-unting lumipad ang buong katawan. Ang asul na itim na liwanag ay nagtakip sa matalim na tingin. Pinanood ng halimaw ang tao sa harap nito. Pagkatapos ay lumipad siya pataas na ikinagulat nito at tumingin sa paligid. Mula sa taas, hawak niya ang espada at ginamit ang pinakanakatagong atake, pinuputol ng diretsyo ang batok ng halimaw. Lumabas sa sistema ang abiso, nakapagdulot ka ng 174 pinsala, napatay mo ang creep level 1, nakatanggap ka ng 1-0 puntos na karanasan. Nagulat siya at sinabi, hindi ko inasahan na isang atake lang ay sapat na, kahit na ang pag-atake sa batok ng creep ay maaaring magdulot ng critical na pinsala. Sobra na ang pinsalang ito. Naglabas muli ang sistema ng abiso, pagsusuntok sa likod, kung hindi ka nakikita ng kalaban habang umaatake, doble ang pinsala ng atake. Naunawaan niya, ganun pala, may pagsusuntok sa likod pa pala. Maraming propesyonal na kakayahan ang na-activate ng sabay-sabay kaya napakataas ng pinsala. Sandaling tumahimik siya at naalala ang nakaraang buhay. Naalala niya nang niyakap niya si Kinyu na natatakot at naisip, naalala ko dati. Ang critical na atake ng mandirigma ay nagdudulot lang ng 40 pinsala at matagal bago mapatay ang huling creep at nasasaktan pa. Naalala ko dati, ang critical na atake ng mandirigma ay nagdudulot lang ng 40 pinsala at matagal bago mapatay ang huling creep. At nasasaktan pa. Unti-unting bumalik ang alaala, magkasama silang nagalak at nag-alala habang tinitingnan ang bola ng liwanag sa kanilang mga kamay. Ang bola ng liwanag ay lumutang sa kanilang mga palad. Pagkatapos ay pinisil niya ang bola at lumabas ang abiso sa sistema, nadagdagan mo ng 3 araw ang buhay na maaaring ipagpalit. Nadagdagan mo ng 54 taon at 155 araw ang buhay na hindi maaaring ipagpalit. Tinignan niya ang sistema at nagkwenta, 5 tao ang napatay, bawat isa ay nawalan ng hindi bababa sa 2. 30 taon ng buhay. Kaya higit sa 100 taon ang kabuuan. Pagkatapos ay lumipat sa creep, ngunit natira lamang ang 54 taon, pero ayos lang. Hindi naman ito maaaring ipagpalit kaya pansamantala ay walang epekto. Patuloy ang mga abiso ng sistema na activate ang kapangyarihan ng paghuhukom. Binabati kita sa pagkakaroon ng walang hanggang talento sa ebolusyon, walang hanggang ebolusyon. Sa talento ng orihinal na antas, kapag pumatay ka ng halimaw sa solo mode, may pagkakataon kang makakuha ng punto sa ebolusyon na maaaring gamitin para i-upgrade ang mga kakayahan. Matagal niyang tiningnan ang abiso ng sistema, bawat 24 oras ay otomatiko kang makakatanggap ng 5 puntos sa ebolusyon. Kapag napatay mo ang boss level na halimaw sa solo mode, makakakuha ka ng 100% ng puntos sa ebolusyon, kasalukuyang may 5 puntos. Nagulat si Qin Feng at sinabi, walang hanggang ebolusyon at pwede pang i-upgrade ang mga kakayahan.
Sa nakaraang buhay, hindi ko ito narinig kahit sa kagamitan o libro ng kakayahan. Kapag nahulog mula sa halimaw, palaging nasa parehong antas at walang pagbabago. Kaya pala, ito ang kapangyarihang kayang lampasan ang lahat ng mga patakaran at kaayusan. Pagkatapos ay inilagay niya ang kamay sa screen ng sistema at pinili, sige. Subukan kong i-evolve ang potensyal na imahe at pagsusuntok sa likod. Sunod-sunod ang mga abiso ng sistema, gumamit ng 4 puntos sa ebolusyon, matagumpay ang pag-evolve ng kakayahan, pangunahing kakayahan. Potensyal na imahe, karaniwan, pumasok sa estado ng pagtatago na tumatagal ng 12 tandang bawas 16 na segundo. Pumasok sa estado ng pagtatago na tumatagal ng 12 tandang bawas 16 na segundo. Kapag umaatake ay nalalantad, pagkatapos ng pagtatago, tumataas ang lakas ng atake ng 60 tandang bawas 70, cooldown mula 28 naging 26 segundo. Pangunahing kakayahan, pinatibay na pagsusuntok sa likod, nabawasan ang antas, karaniwan. Passive effect, kapag umaatake mula sa likod ng target, tumataas ang pinsala ng 0% negatibo 15%. Sinuri ni Qinfeng Hailong at sinabi, ang tagal ng potensyal na imahe ay na. Sinuri ni Qinfeng Hailong at sinabi, ang tagal ng potensyal na imahe ay nadagdagan sa 16 na segundo. Kapag pinagsama sa eksperto sa pagtatago, ang tagal ay nadoble sa 32 segundo, ngayon ay napakahaba na ng pagtatago. Halos kaya kong panatilihin ang walang hanggang pagtatago. Kung na-upgrade ang kakayahan, kahit ang isang creep na dumudugo ay maaaring mapatay ng isang atake. Biglang may narinig na tinig, tignan niyo ang payat na batang iyon, siya lang ang pumatay sa halimaw, sabi ko na sa inyo. Napakadali ng larong ito. Ang babaeng may blonde na buhok sa tabi ay humanga at sinabi, Kanin, ang galing mo talaga. Sa lakas mo kaya mong labanan ang hindi bababa sa 10 tao pa. Ang taong nagngangalang Kanin ay masayang tumawa ng malakas, hahaha. Poprotektahan kita, nandito ako, kaya huwag kang mag-alala. Hindi pinapansin ang pinag-uusapan ng 2 tao roon, ang mga mata ni Qinfeng ay nakatingin pataas. Mabait na nagbigay ng payo si Kanin, kapatid, nakikita kong nahihirapan kang mag-isa. Gusto mo bang samahan kita? Hindi niya alam na may pulang mga mata na nakamasid sa kanya mula sa itaas. Napansin ni Qinfeng na iyon ang kakatakot na nilalang kaya ginamit niya ang kakayahang pagtatago. Nang makita ng babae na nawala ang kanyang anino, nagtanong siya ng mabilis, Uy, Kanin, saan na ang tao kanina? Nang marinig iyon, natuwa si Kanin, sigurado akong natakot siya sa aking makapal na katawan, hahaha. Habang masayang na. Walang nakasaad na katumbas na bahagi sa ibinigay na pagsasalin para sa orihinal na file 70. Sa isang iglap, naging pagkain na sila ng halimaw. Lumabas ang abiso, kakatakot na nilalang, antas 1, tanso ang kalidad. Napapalibutan ng mga gagambang maliit na may impormasyon, kakatakot na nilalang, gagambang maliit. Antas 1, karaniwang antas. Nakatayo malapit si Qinfeng at nagkomento, ang kakatakot na nilalang ang boss ng mga baguhan, may buhay na humigit kumulang 1, 600. Higit sa kakayahan ng mga karaniwang baguhan, at marami pa itong maliliit na gagamba sa ilalim ng kanyang utos. Mabilis siyang umatake sa halimaw at naisip, tama lang na subukan ko ang bagong kakayahan ko sa laban na ito. Isang matalim na palo ang tumama sa ulo nito na nagdulot ng sakit. Sumigaw ito, growl. Sumunod ang isa pang palo sa tiyan nito. Muling ginamit niya ang pagtatago at naghalo sa dilim. Nasaktan ang kakatakot na nilalang at nagalit na sumigaw, lumabas ang abiso, nakapinsala ka ng 338, tumama sa mahina. Lumabas ang abiso, nakakatanggap ka ng 9 na pinsala. Naisip niya, delikado, mabuti na lang mabilis ako, kung hindi baka tinusok ako. Sa buhay na higit sa 1,200 sigur. Nang hindi niya makita si Qinfeng, nagalit ang halimaw at sinira ang mga halaman sa paligid. Napaisip siya, nagsimula na itong magwala, matalino ang mga halimaw na ito, hindi lang basta-basta magpapatalo. Nagtago siya sa likod ng malaking puno at pinag-aralan ang sitwasyon. Tila nagwawala ang halimaw sa paligid habang ang mga maliliit na gagamba ay nagbabantay kaya hindi basta-basta makalapit. Pero tama lang ang hinala niya. Biglang lumapit ang malaking gagamba sa kanya.
Isang bato ang pinaputok niya patungo sa halimaw. Tumama ito sa tiyan ng halimaw. Lumabas ang abiso, nakapinsala ka ng 279, tumama sa mahina. May hawak na isa pang bato si Qin Feng, naisip, tama nga. Lumapit siya sa puno at pinag-isipan, ang pangunahing pinsala ko ay mula sa mga dagdag na atake mula sa pagtatago at pagpapalakas ng kakayahan. Ang pangunahing pinsala ko ay mula sa mga dagdag na atake mula sa pagtatago at pagpapalakas ng kakayahan. Kaya kahit bato lang ang itapon ko, malaki ang pinsala. Inihagis niya ang bato sa halimaw, naisip, hintayin lang ang cooldown ng pagtatago, tapos itapon uli ang bato. Nasaktan muli ang bahagi na tinamaan ng bato, tama ang hinala, ang bato ay may espesyal na epekto tulad ng matalim na palo sa likod. Tumama sa mahina, lumabas ang abiso, nakapinsala ka ng 279, tumama sa mahina. Lumabas ang abiso, nakapinsala ka ng 279, tumama sa mahina. Muling nagtago sa likod ng puno at inihanda ang pagtatago. Isa pang bato ang handang itapon, naisip, pagkatapos nito, magtago ulit at hintayin ang cooldown para sa isa pang atake. Biglang may tunog mula sa bayan, ting, na-update ang leaderboard. Ang manlalaro na gumagamit ng pagtatago ay napatay ang kakatakot na nilalang, umangat sa antas 2. Siya ang unang umabot dito. Nagsimula na ang leaderboard ng bayan ng Shell, lahat ay tumingin sa screen. Lumabas ang abiso, no 1, dilim, antas 2. Nag-ingay ang mga tao, grabe, 2 beses na akong napatay ng maliit na halimaw, hindi ko pa maintindihan ang nangyayari. May isang tao na lang ang nakapatay ng boss. Kung kilala ninyo ang galing na ito, ipakilala nyo naman sa akin. Nag-iisa siyang lumaban. Diba? Isang tao lang ang pangalan sa leaderboard. May isang lalaking pawisan ang noo ang nagsabi, si Zheng Li, ang pangalan ng dilim na iyon ang lumabas kanina. Nagulat si Zheng Li at napailing, siya yon, pero bakit mabilis siyang umabot sa antas 2? Hindi ito makatwiran, at napatay pa ang boss, hindi namin kayang patayin ang mga karaniwang halimaw. Paano niya nagawa na patayin ng mag-isa ang isang boss na tanso ang antas? Nakakatawa, baka mali ang sistema. Hindi makapaniwala si Zheng Li, napatay ng tao ang malaking gagamba, pero may mga maliliit pang gagamba sa paligid. Sino ba ang dilim na ito? Nagduda ang babaeng may blonde na buhok, baka siya ang tagong mamamatay na nakita natin kanina. Sa panig ni Qin Feng, lumabas ang abiso, napatay mo ang kakatakot na nilalang na tanso ang antas, nakatanggap ka ng 300 nasi. Binabati kita sa antas 2. Nakatanggap ka ng 2 puntos ng ebolusyon, nabuksan mo ang leaderboard ng bayan ng Shell, nakatanggap ka ng 1 puntos ng reputasyon. Naipaalam na sa buong bayan. Tumingin siya sa unti-unting nawawalang gagamba at naisip, nang mamatay ang malaking gagamba, tumakbo ang mga maliliit na gagamba. Natakot ako. Dapat nauna ko silang patayin para makakuha ng mas maraming karanasan. Lumabas muli ang abiso, nakakuha ka ng 46 araw na buhay, maaaring ipagpalit, may kakayahan na greedy hand, tanso, corrosive pain, tanso. Dagdag na lakas ng atake 35, dagdag na sanga 4, kinakailangang kagamitan antas 1, walang limitasyon sa puntos ng ebolusyon, 2 puntos. Dagdag na lakas ng atake 35, dagdag na sanga 4, kinakailangang kagamitan antas 1, walang limitasyon sa puntos ng ebolusyon, 2 puntos. Nang makita ang abiso, may kakayahan na greedy hand, tanso, kakayahan ng mamamatay, pagkatapos matutunan. Maaari mo itong gamitin sa mga halimaw, may 20% tsansa na makakuha ng dagdag na loot, kailangang matutunan sa antas 1. Napaisip siya, greedy hand, hindi ko inakala, isang boss na tanso, pero bumagsak ang espesyal na kakayahan ng mamamatay. Sinabi niya, makakatulong ito ng malaki sa pagkuha ng kagamitan sa huling yugto, kapag napatay mo ang isang malakas na boss. May 20% tsansa kang makakuha ng dagdag na loot. Naalala niya sa nakaraang buhay, sa guild na Rirel Ian, may isang tao na karaniwan lang ang lakas, pero dahil sa kakayahang ito, naging kilala siya at palaging may bodyguard. Biglang sumilay ang liwanag sa kanyang mga mata. Tumingin si Qin Feng sa kanyang kamay at naisip, pero teka, kahit 20% lang ang tsansa. Kung pagsasamahin ko sa patuloy na ebolusyon ng talento ko,
tataas ang tsansa ng walang hanggan. Tatanggapin ko. Sa paaralan, maraming tao ang naglalakad. Naglalakad si Kinyu kasama ang kaibigan papunta sa klase. Nag-aalala ang kaibigan niyang may maikling buhok. Kinyu, hindi mo ba tinawagan ang kuya mo para humingi ng tawad? Kahapon, nagtakas tayo sa pagsusulit para suportahan si Songfei. Sigurado akong magagalit ang kuya mo. Galit na sumagot si Kinyu, wala akong kasalanan, bakit ako hihingi ng tawad? Kung hindi dahil sa kanya, halos na-miss natin ang pasukan. Siya ang dapat humingi ng tawad sa akin. Niyo para suportahan si Songfei. Sigurado akong magagalit ang kuya mo. Galit na sumagot si Kinyu, wala akong kasalanan. Bakit ako hihingi ng tawad? Kung hindi dahil sa kanya, halos na-miss natin ang pasukan, siya ang dapat humingi ng tawad sa akin. Napabuntong hininga ang kaibigan, pero mabait siya sayo, minsan naiinggit ako sayo dahil may ganong kuya. Napailing si Kinyu, mabait. Lagi lang niya akong pinapagalitan, at hindi naman talaga siya tunay na kuya ko. Sapat na ang kuya kong si Songfei. Biglang nagtanong ang kaibigan, "Uy, Kinyu, ano nangyari sa mukha mo?" Sagot ni Kinyu, nahiya lang. Bago pa sila makarating sa klase, narinig nila ang maingay na usapan, maraming tao ang nagtipon sa labas ng klase. Nagduda ang kaibigan, ano kaya ang nangyayari? Maraming tao sa paligid ng klase natin. Sinubukan niyang sumilip sa gitna ng mga tao. Nakita lang ang kaibigang si Bai Yu na nakahandusay sa mesa. Ang buong katawan niya ay naging transparent. Agad na nagtanong ang kaibigan niyang babae, ano ang nangyari kay Bai Yu? Paano siya naging transparent? Sumagot ang kaibigan sa tabi niya. Hindi rin ako sigurado, kanina lang sinabi ni Bai Yu na gusto niyang magpahinga ng kaunti, at ilang sandali lang ay ganito na ang nangyari. Muling nag-ingay ang mga tao sa paligid, grabe talaga, ang kalagayan ni Bai Yu ay hindi lang isang kaso, kumalat na ito sa buong internet. Tila ba lahat ng tao sa mundo ay dumaranas ng ganitong sitwasyon? May ilang eksperto na nagsasabing kailangan lang matulog.